Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hi Sir Kira, ako nga pala si Seth. Avid listener po ako dito sa Spotify, pati na rin sa YouTube. Lagi kong pinakikinggan yung stories mo bago ko matulog. Gusto ko lang sanang i-share itong nakakatakot kong experience na naranasan ko noong bata pa ako, sa lumang bahay po namin. Simulan na natin. Bale 2-story po yung bahay namin. Tipikal na bahay ng isang pamilya. Nag-umpisa po ito noong mga 6 or 7 months po ako. Nakwento lang po ito sa akin ng mga tita ko, pati na rin po nila mama at papa. Gabi na raw po noon, mga 11 PM. Matutulog na raw po kami nila papa. Kaya ang ginawa po nila, inilagay na po nila ako sa crib para po makatulog na. Mga bandang 3:30 AM. Naalimpungatan daw po si Papa kasi may kumakawag-kawag sa may bandang paanan niya. At nagulat daw po siya dahil nakita niya raw po ko sa may paanan nila na umiiyak at kumakawag-kawag habang basang-basa daw po ang buo kong katawan dahil nag-leak daw po yung diaper ko. Laking pagtataka daw po nila dahil nga ang alam nila inilagay nila ako sa crib bago sila matulog nung gabing yon. Kaya hindi nila malaman kung paano akong napunta doon sa paanan nila. Fast forward naman po. Nangyari to, 5 years old na ako. Doon pa rin po ito sa lumang bahay na tinirhan namin. Ito po yung hindi ko makakalimutang experience na nangyari sa buhay ko. That time po ay walang pasok. Naiwan ako nila mama at papa sa kwarto namin habang nanonood ng The Incredibles. Bale ang setup po ng kwarto namin, yung VCD po ay nasa ibabaw ng TV. Habang yung TV naman, nakapatong sa Oroka na drawer na 6 layers. So yun nga, since VCD yung gamit namin na video player noon, kapag masyadong mahaba yung palabas, ay hinahati ito sa 2 CD. Bale, parang part 1 sa CD 1 at part 2 naman sa CD 2. At ayun na nga po, natapos na yung unang disc. Bilang medyo mautak at pasaway na bata ako, binuksan ko po yung drawers. Siguro po mga 3 layer ng drawer yung binuksan ko. Lagi ko na pong ginagawa yon dati, kaya kampante po ako na walang mangyayaring masama sa akin. So yun na nga po. Papalitan ko na sana yung CD noon. Then, sa hindi ko inaasahang pangyayari, ay bigla na lang pong tumumba yung TV, VCD at Orokan papunta sa akin. Maswerte po ako noon dahil hindi ito dumagan sa akin. Pero malas pa rin dahil nahiwa ng drawer yung hinliliit at hinlalato ko sa kanang kamay. Kaya nasugatan po ako ng sobrang laki. As in nahati po sa gitna yung hinliliit ko. Kaya po lumabas yung buto. Mabuti na nga lang noon at nasa ibaba sila tito at tita. Kaya po nung marinig nila yung lagabog sa 2nd floor, pati na rin yung iyak ko, dali-dali na silang umakyat para tignan kung anong nangyari sa akin. At ayun na nga po, nakita nilang nagdudugo yung kamay ko. Dali-dali nilang binalutan ng benda yung daliri ko. At syempre, dahil nga panganay at ako pa lang ang anak nung time na yon, isinugod agad ako sa ospital. Tinahi naman po yung sugat ng daliri ko at na-confine pa ako dahil nilagnat ako pagkatapos ng aksidente na yon.
Siguro mga 1 linggo din daw akong nanatili noon sa ospital. Dahil inischedule po ko for operation para po maibalik yung daliri ko sa dating pagkakaayos nito. Noong 5 araw ko sa ospital, ay yun na po mismo yung schedule ng operasyon ko. So yun na, tinurukan ako ng pampatulog. Then, unti-unti na nga akong nakatulog. Sa panaginip ko po, merong isang matandang babae ang nakaitim at tumatawa habang nakatingin sa akin na nakahiga sa hospital bed. Kaya po takot na takot ako nun. Hindi ko alam, basta tawa lang siya ng tawa. Kaya naman lalo po akong natakot. Then nung hahawakan niya na po ko, saktong nagising na ako nun. Nung magising ako, ay nasa operating room na ako at nag-uumpisa na yung operasyon. Kaya umiyak ako nun. At dahil nga nagising ako, hindi na po nila itinuloy yung operasyon dahil bata pa raw po ako at sigurado sila na damang-dama ko raw yung sakit ng operasyon kung gising ako. Hindi rin naman daw ako pwedeng turukan ulit ng pampatulog dahil baka raw ma-overdose naman ako. Nung magising nga ako, sumuka ako ng sumuka. Pumasok na nun si Papa sa operating room at doon po sinabi ng doktor kung anong nangyari sa akin. Fast forward po ulit nung makauwi na kami nito. Hindi na po itinuloy yung operasyon dahil ang sabi ng doktor, okay na rin naman daw po yung daliri ko. Pero mag-iiwan daw po ito ng peklat at hindi na rin daw po magiging maayos ang itsura ng daliri ko. Nung nakauwi na po kami, dinalaw ako ng tito at tita ko sa father side naman. Yung sumaklolo po sa akin, sa mother side po yon. Take note po, first time pa lang po makakapunta ng tito at tita ko na yon sa bahay namin. Kaya nagulat po si tito. Sabi niya, iba raw yung aura ng bahay namin. Para daw po kaming may kasama sa bahay na hindi imbitadong bisita. Nung nasa sala na kami sa first floor, napatingin po silang lahat kay tito ko. Kasi lingon daw po ng lingon si tito sa likod. At doon din sa may hagdan pati sa ilalim nito. So tinanong po nila si tito kung ano raw ang problema. Ang sagot po ni tito, meron daw siyang nararamdaman na matandang babae na umaaligid sa bahay. Puno daw po ng inggit ang matandang babae na yon. Lalong-lalo na daw po sa akin. Kaya raw gusto ako nitong saktan. Nakita po ng tito ko na skeptical sila mama sa sinasabi niya. Kaya para mapatunayan na totoo ito, nagpatawag po si Papa ng albularyo para po mapatawas ako. At ayun na nga po, lumabas sa tawas na matandang babae nga po ang gumagambalas sa akin noon. Pagkatapos ng pagtatawas, pinamerienda muna nila yung albularyo. Nandoon pa rin sila sa sala at nagkukwentuhan. Yung tita ko po ay pumunta sa CR. Yung CR po namin, walang lock sa labas. Nasa loob lang po. Habang nakaupo daw po sa bowl yung tita ko, bigla daw namatay yung ilaw. Kaya naman naisipan niyang magmadali na. At nung lalabas na sana siya, hindi niya raw mabuksan yung pinto. Kaya nagpanik na si tita at nagsisigaw. Yung albularyo at yung tito ko, dali-dali nang tumakbo papunta sa banyo. Itinulak nila yung pinto. Nabuksan naman daw yun. Pero nagdulot po yun ng matinding takot sa mga tao sa bahay. Sinabi din po ng albularyo at ni tito na portal daw po yung bahay namin na yon para sa mga kaluluwa.
Dahil na rin daw po sa dilim po ng itsura ng bahay. Ang sabi pa ng albularyo at ni Tito, hindi raw maganda ang pakay ng matandang babae. Kaya daw lahat ng umaapak sa bahay namin ay gusto nitong saktan. Napagkasunduan po nila noon na bigyan ako ng bantay o yung tinatawag po na spiritong gabay o spiritong ligaw para po ipabantay yung taong ginugulo ng mga masasamang espiritu. At simula naman po noon, wala na pong masyadong nangyayaring masama sa bahay. Kumbaga po, gumaan na ang pakiramdam sa bahay. Pero nag-decide pa rin po kami na lumipat na lang. Baka maulit na naman yung mga pangyayari na yon. Lumipat po kami sa bahay ng lolo ko, which is kabila lang naman po nung lumang bahay namin. Pero di hamak na mas magaan po ang pakiramdam doon. Maaliwalas at masasabi kong okay na okay po talaga. Marami pa po akong ikukwento about sa mga naranasan ko. Lapitin daw po kasi talaga ako ng mga paranormal, sabi ng tito ko. So yun po, sana mabasa nyo at ma-feature ninyo itong story ko. At pag nabasa nyo po ito, ikukwento ko po yung kasunod. More power po sa channel nyo. Hello Sir Kira. May gusto din po akong i-share. Ang kaso, hindi ako magaling magkwento. Kaya kayo na pong bahalang mag-ayos nito. Itong ikukwento ko, parang hindi naman nakakatakot. Medyo weird lang po for some reason. O baka ako lang. Dito ko po ata nadinig yung salitang palipad hangin. Hindi ko na lang maalala. O baka po sa ibang channel. Yun po bang ibinubulong sa hangin? And for no specific explanation, nagkakatotoo. Tawagin nyo na lang po akong Jing. Palayaw ko po yan. Ito pong ikukwento ko ay tungkol sa matanda na nakatira di kalayuan sa amin. Nanay Belen po yung tawag sa kanya. Medyo close-closean sila ng mama ko. Pero hindi ko trip si nanay. Madalas kasi yung bumubulong-bulong kapag nakatalikod na yung kausap niya. Most of the time naman, hindi ko naman nadidinig yung sinasabi niya. Nakikita ko lang talaga na bumubulong-bulong siya kapag mag-isa na lang siya. Matanda na si Nanay Belen. Nasa 70 plus na siya sa pagkakatanda ko nung mag-birthday siya nito lang. Maliit lang siyang babae at meron siyang tungkod na ginagamit kapag naglalakad, pangsuporta sa sarili niya. Kapag kausap o kakwentuhan ni Mama si Nanay Belen, parang normal naman siyang makitungo. Minsan nga, siya pa talaga ang lalapit sa mga tsismosa sa ibang bahay para lang daw may makausap siya. Pero ayun nga, medyo hindi maganda ang ugali niya. Mahilig siyang mag-uutang. Sa lending app, sa Bombay, sa tindahan, sa tao. At sa lahat ng inuutangan niya, wala siyang nababayaran kahit isa. Kahit nga po yun nagpapautang ng gamit na inilalako pinapatos niya. Pero maski yun, hindi niya matapos-tapos bayaran. Pag pinupuntahan siya para singilin, it's either hihingi siya ng pasensya, inuunahan niya ng galit, o nagpapaawa sa mga naniningil sa kanya yung ginagawa niya. Kesyo hindi daw ba naaawa sa kanya? Matanda na siya, tapos madami pang nararamdaman sa katawan. Etong huli lang,
Ang sinabi niya, kapag daw inatake siya at namatay, kasalanan daw yun ng naniningil sa kanya at yung maniningil daw ang sisisihin ng mga anak niya. Sa araw-araw po talaga, may 2 hanggang 3 ang dumadating na maniningil sa kanya. Kaya hindi rin matigil ang ingay sa gawin niya. Pag umalis na yung mga maniningil, doon ko siya makikita na bumubulong habang masama ang tingin doon sa tao. Sanay na kaming mga kapitbahay niya sa kanya. Kaya kapag may ganoong eksena, hindi na lang namin pinakikialaman. Isang beses, mga 8:30 AM nun, nasa labas ako. Naglilinis lang doon sa harapan namin. Marami kasi kaming halaman doon. Then may dumating na maniningil sa kanya. Wala pang 5 minutes yata, dumating din yung isa pa. Kaya naman parang kinukumbulsyon na naman si Nanay Belen sa galit. Kakaumpisa ko lang nun. Tapos siguradong tatama rin na ako kapag huminto ako sa ginagawa ko. Kaya nagtuloy-tuloy na lang din ako doon. Kahit panay na ang sigaw ni Nanay Belen doon sa 2. Binibida na naman niya yung katandaan niya at baka daw atakihin siya. Halos walang masabi yung 2 dahil sunod-sunod ang tirada ng matanda. Tapos parang sa gitna ng galit ng matanda, nagkasundo na lang yung 2 na sa barangay na lang kausapin ang matanda. Nung marinig yun ni Nanay Belen, parang mas lalo siyang tumapang. Sige daw at sa barangay na lang daw sila magharap-harap. Hindi siya pinansin ng 2 at agad na siyang tinalikuran. Nung medyo makalayo na ang mga ito, napatingin ako sa matanda. Tinignan ko kung gagawin niya ulit sa 2 yung pagbulong niya sa hangin. At hindi nga ako nagkamali. Ito yung ilan sa mga nadinig ko sa kanya. Karma, mamatay, malala, doble, masakit. Yan yung ilan sa mga Tagalog na salita na nadinig ko ng malinaw sa mga ibinulong niya. Tapos the rest, parang ibang lengguwahe na. Pagkatapos nun, naglakad siya pasunod doon sa 2 at saka siya may ibinatong mga barya. May naalala akong ganitong kwento Hindi ko na lang maalala kung kanino dahil na rin sa dami ng pinakikinggan ko. Kaya naman nung maghagis siya ng barya, pumasok na agad ako sa loob ng bahay namin. Ang weird lang para sa akin. Kasi nakita ko kung paano niyang ginawa yun mula umpisa. Na para bang kinurse niya yung 2 sa harap ko. Ni hindi siya nagdalawang isip. Yung pagpapaawa niya nung umpisa, hindi ko na nakita nung bumubulong-bulong na siya. Kahit na siya naman talaga yung mali. Napatawag siya sa barangay dahil sa dami ng reklamo sa kanya. Pero wala din namang nangyari. Para bang sanay na siyang mangutang nang walang bayaran. Tapos sa kung anumang dahilan, yung isa doon sa mga hinagisan niya ng barya, hindi na nakabalik para singilin siya. Anak na lang nito yung naniningil doon sa matanda. Ang sabi, na-aksidente daw yung tatay niya sa motor. At feeling ko nun, kagagawan niyo nung pagsumpa ng matanda. Hanggang ngayon kapag naaalala ko yun, nawiwirduhan talaga ako. Kaya naman never ko nang binate o kahit nginitian man lang si Nanay Belen. Pero minsan, nasabi sa akin ni Mama na palagi daw akong tinatanong ni Nanay Belen kung nasa na daw ako dahil hindi niya na daw ako nakikita. Kaya naman sinabi ko na rin kay Mama yung dahilan kung bakit umiiwas ako sa matanda. Tas sabi niya, siya nga rin daw medyo iiwas na. Mahirap na daw.
Baka magkaroon pa sila ng alitan gawin din yun sa kanya. Hanggang dito na lang po Sir Kira. Marami pong salamat kung mabasa nyo ito at ma-share din sa inyo pong channel. More power po and God bless. Magandang araw, Boss Kira. Arnel na lang ang itawag niyo sa akin. May gusto lang akong ibahaging kwento sa inyo. Medyo matagal kong iniisip kung isi-share ko ba ito o ano. Pero ito na nga. Tungkol po ito sa matandang babae na naglalako ng merienda dito sa lugar namin. Tawagin na lang natin siyang Manang Lele. Ang mga itinitinda po ni Manang Lele ay mga merienda sa hapon. Ginataang mais, ginataang munggo, palabok, mga ganyan. Tapos minsan turon, banana Q, kamote Q, maruya at kung ano-ano pa. Paiba-iba rin po ng oras ang daan ni Manang Lele. Minsan 3:00 ng hapon, minsan 4 or 5. Pinaka-late niya na yung 6 or 7. Minsan kasi, hindi niya agad napapaubos yung paninda niya. Kaya nakakadalawang ikot pa siya minsan para ipautang yung paninda niyang natira. Pero nitong taon na lang po ito. Kasi dati nung doon pa kami sa dulong part ng apartment, which is looban, hindi ko nakikita ang pagdaan ni Manang Lele. Nito na lang na lumipat na kami sa harapang unit. Umalis na kasi yung dating umuupa. Pero noon pa man, nung hindi ko pa alam na pumapasok sa eskinita namin ng matanda, madalas ko na rin siyang nakikita na naglalakad sa tabi ng daan ng mga alanganing oras. Tipong mga 11 or 12. Minsan pa nga natsyempohan ko siya ng 1:30 AM. Ito yung panahon na night shift pa ang trabaho ko. At hindi ko pa alam noon na nagtitinda siya ng merienda. May idea lang ako na nagtitinda siya kasi palagi siyang may dalang maliit na timba at plastic. Nagtataka lang ako noon kasi sa tuwing makikita ko siya sa gilid ng daan, parang palagi siyang aligaga. Palingon-lingon, tapos nung minsan pa nga na binati ko siya ng magandang gabi, parang nagulat pa siya. Yung OA sa gulat, na pati ako nagulat din sa reaksyon niya. Samantalang malumanay lang naman yung pagkakasabi ko noon. Anyways, may mga sabi-sabi sa lugar namin. Mga kwento-kwento na ito daw pong si Manang Lele ay isang aswang. Bago daw po kasi ito nagtinda ng mga merienda, dati daw po itong manghihilot at aborsyonista. Marami daw po talaga itong naging customer noon. As in dinadayo pa raw siya ng mga taga-ibang lugar. Nahinto daw po yung panghihilot at pang-abort niya nung may kumalat na balita sa buong barangay namin. May isa daw kasing babae ang nagpalaglag ng baby sa kanya. Pero hindi raw kagustuhan ng babae. Pinilit lang daw siya ng lalaki at ng pamilya nito. Ayon sa kwento, anak daw kasi ng konsehal yung lalaki at planong tumakbo ng SK chairman. Nung time na yon, minor de edad pa daw yung babae. At hindi raw magandang imahe yun para sa isang nagmamalinis na tao. Kaya para daw malinis ang pangalan ni konsehal, ipinalaglag yung baby at magkukunwari na lang daw na walang nangyari. Ang kaso nga kumalat nga kasi. Ang sabi, yung babae daw ang nagpakalat ng chismis na yon. Kaya lalong nasira ang pangalan nila. Hindi na raw ulit nanalo yung konsehal na yon, lalo na yung anak. So mabalik po tayo kay Manang Lele.
Hindi pa naman daw malaki ang tiyan ng dalaga. Kaya ang ginawa, pinainom na lang daw ito ni Manang Lele ng pampalaglag. At ang sabi, bumalik sa kanya kapag sumasakit ang tiyan o kapag dinugo siya. Pagkalipas lang ng ilang araw, bumalik na nga yung babae kay Manang Lele. At ayun na nga, success, nalaglag ang bata. Actually, fetus pa nga lang daw ayon sa ulat ng mga marites sa amin. Nawalan daw ng malay yung babae at nung magising siya, mag-isa lang siya sa isang kwartong madilim. Automatic na hinanap nito si Manang Lele at nakita niya raw ito sa kusina. Nakatalikod at parang may ginagawa. Tinawag niya ito at hindi niya naihanda ang sarili sa makikita. Parang nagulat daw yung matandang babae kasi bigla itong napaharap sa kanya at nagulat siya sa nakita niyang itsura nito. Pulang-pula raw ang mga mata ng matanda na nandidilat pa. Tapos, puno ng dugo ang bibig at kamay nito. Sa sobrang pagkabigla ng babae, ay hinimatay daw ulit ito. At nung magkamalay, kinausap siya ni Manang Lele na huwag ipagsasabi ang nakita dahil babalikan daw siya nito. Hindi ko alam kung papaano pang nakalabas ang ganyang chismis kung may ganong bantana pala galing sa isang aswang. Yun ay kung tunay na aswang ang matanda. Pero malay natin kung buhay pa ba yung babae na yun ngayon. Eto pa yung isang chismis kay Manang Lele. Ayon naman sa kwento na to, mangkukulam naman daw ang matanda. Manghihilot nga kasi ito at sumasideline din ito ng pangungulam. Pero mga light na kulam lang naman daw, kung meron mang ganon. Ayon sa kwento, ang mga kinukulam o ipinapakulam daw kay Manang Lele ay yung mga asawang manloloko, mga nangutang na hindi na nagbayad at may mga nakaaway. Yung isang kinulam niya, pinamaga daw yung itlog kasi nahuli daw ng asawa na nambababae. Ang nangyari, ipinakulam siya ng asawa niya. Tapos, pinalanggaman daw yung itlog kaya namaga ng sobra. Iyak nang iyak yung lalaki sa sobrang kate at sakit. Nagsugat-sugat na daw yung itlog kakakamot pero hindi mawala-wala yung sobrang hapde at yung pangangati nito. Nakonsensya daw yung asawang babae, kaya pinabawi na lang yung kulam. Meron pa, yung pinamagaraw yung mga kamay at paa. Hindi daw kasi nagpabayad ng utang, matagal na yung utang na yon. Palagi siyang pinapangakuan pero palagi ding wala kapag sinisingil na. Narinig ata nung nagpautang na balak umalis sa apartment at uuwi na raw ng probinsya. Kaya lumapit yung nagpautang kay Manang Lele. At ang ginawa nga, pinamaga yung mga kamay at paa para hindi ito makaalis. Nakabayad naman daw, kaya binawi din yung kulam. Nangutang ata para mabayaran din yung utang. Marami pa daw pong nakulam noon si Manang Hele. Pero nung tumanda na nga ito, ay huminto na rin siya. At ngayon nga nagtitinda na lang ng merienda. Boss Kira, hindi ko alam kung may katotohanan ng mga kwento na yan. Kasi wala pa naman ako noon dito sa lugar namin ngayon nung mangyari daw yung mga kwento na yan. Naikwento na lang to sa akin ng mga matagal nang nakatira dito sa amin. Tipong mga inugat na rito. Pero kung may paniniwalaan man ako dyan, siguro ay yung pangungulam niya. Kasi may isa kaming kapitbahay dito na malakas mangutang ng merienda sa matanda. Pero tumal naman kung magbayad. Puro pangako,
Pero pagdating ng singilan, hindi naman nagbabayad. Maaawa ka na nga lang sa matanda kasi minsan siya lang talaga ang sadya nito sa pagpunta sa amin. Pero walang napapala ang matanda. Pamuhunan ata ng paninda. Hanggang isang umaga, papasok ako noon sa trabaho. Paglabas ko ng gate, nakita kong sinisigawan ng babae si Manang Lele. Ang kulit-kulit daw. Sinabi na nga daw na wala hindi makaintindi. Bumalik na lang daw sa hapon. Unang beses ko yun na makitang magalit si Manang Lele. Sumigaw siya ng malakas na hoy. Tapos idinuro niya yung babae. Sabay sabing, "Napapagod na ako sa'yo." Kita kong nanginginig pa sa galit si Manang. Yung babae, imbis na mag-sorry na lang, mas nagmatigas pa. Parang nagmamalaki pa nga. Bakit? Sino ka ba? Baka hindi mo ako kilala. Sabi. Sa pagkakaalam ko dayo lang din naman sila ng asawa niya sa lugar. Sa puntong yon, ay naglakas loob na akong umawat. Kasi walang umaawat Nanonood lang ang lahat. Naaawa na nga ako sa matanda. Kasi nga nanginginig na siya sa galit. Baka atakihin pa. Super light ko siyang hinawakan sa balikat. Tapos sabi ko na lang, "Nay, tama na po. Baka po mapano kayo niyan." Tapos marahan at unti-unti ko siyang hinila palayo sa kasagutan niya. Doon pa lang din may ibang naglakas loob na lumapit at umawat. Unti-unti ko nang inakay si Manang Lele palayo. Tapos sabi ko, "Tama na po yan, Nay. Kumalma na po kayo." Magkano po ba yung utang ni ate? Tumingin lang siya sa akin at halata kong kinakalma niya ang sarili. Tapos sabi niya, "Wala. Bayad na siya." Hindi ko makakalimutan yung mga salitang yon, Boss Kira. Kasi for some reason, kinilabutan ako ng husto sa sinabi niya. Knowing yung mga kwento tungkol sa kanya. Kinabukasan, narinig ko sa nanay ko na yung kasagutan ni Manang Lele masamang-masama daw ang pakiramdam. Wala daw tigil sa pagsusuka at pagtatae. Hanggang sa yung isinusuka na daw nito nung umaga ay kulay itim na. May tumubo din daw na parang mga malalaking tigyawat sa muka, sa likod at sa mga braso ng babae. Hindi ko na nakita ng personal yon, Boss Kira. Kasi kinagabihan din daw nung araw na yon ay umalis na yung mag-asawa. At ang sabi, magpapagamot daw sa probinsya nila. Pero hindi na po bumalik yung mag-asawa na yon. Kaya wala na akong naging balita sa kanila. Hindi namin alam kung gumaling ba siya o mas lumala pa. Or worse, kung buhay pa ba. Pero ang sigurado ko lang ay kung sino ang gumawa noon sa kanya. Walang iba, kundi si Manang Lele. Dito pa rin kami nakatira ngayon. Si Manang Lele, bihirang-bihira ko nang makita. Bibihira na lang din kasi siyang pumapasok dito sa looban namin para maglako ng merienda. Parang mula kasi nung mangyari yon, parang natakot o nailang nang bumili sa kanya yung mga tao. Na hindi ko rin naman sila masisisi. At siguro naman, may ideya na kayo kung bakit. Yun lang po ang kwento ko sa ngayon, Boss Kira.
Pasensya na kung medyo napahaba. Pero sana mapasama ito sa podcast mo. God bless and more power sa'yo. Pag may time, magsisend ulit ako ng kwento. Yun lang. Salamat. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po, salamat.